magklase, kailangan itong matiraos. So, I'll just repeat what I have said a while ago. So, for this meeting, is ang ating pong gagawin is we're going to discuss yung ating remaining examples ng ideal transformer. At the same time, kung may time pa, syempre, more or less siguro tapos na naman natin yun, is we're going to push through sa ating auto transformer. So, sa auto transformer, so doon naman po yung papasok sa ating sa auto transformer naman, ang atin namang i-discuss is yung ating other sample problem sa auto transformer. So, yun po yung ating magiging scenario for today. And then after that, so tomorrow, we'll be discussing naman yung inyong final project. So, some of you yata ay meron na nakagawa nga ng transformer. So, kung nakagawa na so, dali na lang din para makita. So, and then, ano pa ba? Ano pa bang sabihin ko? Wait, dapat ba akong sabihin? So, ayun. So, bukas yun lang ang gagawin natin. At the same time, siguro is we're going to solve problems pa din tomorrow if we still have the time para gawin po iyon. Okay? So, saan na ba tayo natapos? So, tapos na tayo sa example number 1. So, we're going to proceed at example number 2. So, for example number 2, sorry. So, for example number 2, let us solve the problem, okay? Sorry. Nagalang medyo sinisip po ng sardine. So, the given, so, retro ko. Jump board. So, ang problem natin dito is ito. So, an ideal transformer, find VO and the complex power supplied by the source. So, let us solve this. So, given natin ay so 100. So this is plus minus 100 bar under 0. So sunod ay 2 ohms. And then syempre plus minus inductance dito. Ito is inductance. Dito, resistance. Capacitance. Plus. Minus. So this is a code. So this is V1. This is V2. This is plus minus VO. This is 16 ohms. This is 2 ohms. Diba?
ratio is 1 is to 4. So, sunod natin ay negative 624i. So, ano po kung yeah. So, ang hinahanap is find VO and the complex power. So, syempre, tulad ng example natin last problem, so, pwede natin siyang ilipat. So dito, pwedeng ilipat natin yung ating equivalent circuit referred to primary equivalent circuit referred to primary or with respect to primary, or equivalent circuit referred or with respect to secondary. So, excuse me, nakadepende naman po yun sa inyo. So, for example lang, let us use equivalent circuit referred to primary. So, ibig sabihin dahil primary, ibig sabihin yung ating secondary, dadalhin natin kay primary. So, pag sinolve natin yan, pipili tayo ng reference if it is primary or secondary. So, sige, gawin na lang natin itong equivalent circuit with respect. So, with respect, kasi balik to sa respect at sa referred. Though, parehas naman. So, pwede kasi equivalent circuit referred to primary with reference pala, to primary and reference to secondary. So, sabihin natin ng reference natin dito ay primary. So, the first thing that we have to do, syempre, ay by formula. So, pag primary, alam natin that it is simply the V primary over the V secondary is simply equal to I secondary over I primary, which is equal to the number of third primary over the number of third secondary, which is equals to N. Okay? So, based on this problem, so makikita natin that our N prime, which is also Z primary over Z secondary is simply equal to N squared. And sabi nga natin, pag referred to primary, ililipat natin siya sa kabila. So, it is simply magiging ganito na yung drawing. So, this would be I1. Pero syempre magkakaroon tayo ng bagong impedance, which is yung ating Z natin dito. So ano ba yung formula natin ng Z? Nakadepende kay N. So we could say that Z, since this is with reference to primary, so ililipat natin. So we could say that Zp is equals to N squared Zs. Okay? So, ano ba si N? Where N is simply Np over Ns. So, it is simply equal to, so Zp is equals to, Np is 1 over 4 squared times Zs, which is simply 16 minus 24i. So, roll ko. So, hindi na po pala ako nag-attendance since this is makeup class. So, hindi ko na po na-record ang attendance. Though kahit naman regular classes, hindi ko rin naman sa inyo na-record ang ating attendance. Thank you. So, this would yield with Zp. So, dito na magiging Zp. This is 2 ohms. Zp is simply equal to 16 minus 24i over 16. That would give us a value of
1 point. Okay. So, sige, i-rectangular natin. Mas maiksi yata. Ayan. 1 minus 1.5i. Okay. So, ibig sabihin, ito na yung ZP natin. And ngayon, pwede na tayo mag-KVL. So, KVL, so it is simply equal to 100 bar angle 0 minus 2 quantity plus 1 minus 1.5i I1 is equals to 0. So we could say that I1 is simply 100 bar angle 0 over 2 plus 1 minus 1.5i. So 100 bar angle 0, 2 plus, that would give us a value of, so since current na yun, pwede na nating i-polar. So it is simply equal to, 100 na. Tama, 100 is equals to 29.8142 bar angle, 26.5651 ampere. We could now shift store. Okay. So, sunod natin, dahil dyan makukuha na natin si I2. Ngayon, ang tanong kay I2, anong magiging value ni I2? Sabi nga natin dito, check natin ang flow ng current. And based on the problem, ito ang ating current source. So, dito si I1, dito si I2. So, si I1 papasok sa dot, si I2 papasok sa dot. So, we could say that our IS over IP is equals to negative X. Okay? Where our N is simply equal to 1 over 4. So, we could say that our IS is equals to negative NI or negative N times alpha A. So, it is simply negative N times, or ano bang N natin? It is simply 1 over 4. So, negative 1/4 times alpha A. So, yan yung magiging secondary natin. That would give us a value of IS or our secondary, which is equal to 7.4536 bar angle negative 153.4349. So this is our secondary or I2. Shift store B. So nakuha mo na yung current. Ano bang hinahanap? What we are looking for is our VO. So it is simply the voltage here, which is simply the current times the impedance. Or here is simply the, tama, impedance na pala ito, negative J24. So ngayon, so shift store B, so we could say that VO simply equals to negative J24 times or negative 24I times alpha B. Which is equals to
178.8854, bar angle negative 63.4349. Chip store. See. So, nagets po ba? Question, clarification. So, syempre, after that, anong sunod na hinahanap? Complex power. And alam natin that complex power is simply the current conjugate. So, hinahanap ay complex power supplied by the source. So, since this is the supplied by the source, ibig sabihin yung power across dito. And alam naman natin that S sa ating primary, so SP is simply equal to V primary I primary as this or conjugate. So, ibig sabihin, it is simply equal to 100 bar angle 0 times quantity conjugate na length nung IP. Which is, sino ba ang IP natin? Which is I1 alpha A. So, it is simply the conjugate of alpha A, which is equals to 100 bar angle 0 times quantity ups conjugate alpha A close quantity. That would give us a value of 2,981.4240 VA. So, yan po ang ating S. Pero pag halimbawa, hinanap is the real power, so P primary is simply equal to 2666.6667 watts. And our Q primary is simply equal to 1,333.3333 bar. Okay? So, may tanong po ba or clarification? Feel free to ask po if there are further questions or clarifications. Tanong po? Siguradong walang tanong, ha? Maririnig pa po ba ako? Okay pa ba ako sa inyong mga monitor screen? Yes po, sir. Maririnig pa po ba ako? Okay. So, sunod. Let us try another example. So, medyo pasayahin lang natin ng konti. So, for this example, makikita po. So, ang ating example is calculate the power supplied at 10 ohms resistor in the ideal transformer. So, paano natin yan isa-solve? So, we are now going to use, pwede kayong mag-Kirchhoffs dyan, pwede kayong mag-mesh. Naman po kasi sa lahat ng pagkakataon, Kirchhoffs lang ang gagamitin. Kaya po tayo nag-aral ng mesh, kaya po tayo nag-aral ng nodal, ng Thevenin, ng Norton, ng Millman at ng superposition ng inyong circuits 1, circuits 2 is because there are problems that is more convenient if we're going to solve using other calculation. Okay? So, dito, anong una natin pwedeng gawin? So, redraw muna natin para lumaki-laki ang screen. Ang hirap talaga mag-discuss. So, this is 20 ohms.
This is 120 bar angle 0. This is our transformer. So this is positive, negative, V1. This is the dot convention. This is another transformer. So this would be positive, negative V2. This would be the dot convention. Right. Sunod, dahil nga may nakaloop na, so ibig sabihin malinaw na agad na para madali siya ay gagamitan natin ng mesh analysis. Kasi pinakita na palang may loop. So ibig sabihin mesh analysis agad ang gagawin. So, ngayon, meron tayong ratio and proportion. So, ito ay 2. Pwede natin ito ay 1. So, kanina, doon sa last example natin, ang ginamit natin ay with reference sa ating primary. So, balik rin naman natin ngayon. Gamitin naman natin ay with reference sa ating secondary. So, ibig sabihin natin this would be NP. With respect nga pala sa secondary. So, this would be NS over NP is equals to VS over VP. Ngayon, nakikita natin dito sa ating dot convention that it is magkaiba ng sign. So, automatic it would be negative. So, ibig sabihin, it is simply VS over VP. VS over VP is simply equal to negative NS, which is 1 over 2, or negative 1/2. Or we could say that VP is equals to, wala ang aking, ba't nahugot yata? Ating XP pen ay nahugot yata. Ayan. So we could say that VP is equals to negative 2VS. Or we could say that, tama pala, VP is equals to negative 2VS. Nagets po kung bakit yun po ang ginawa? Yes. So, sabihin naman natin current naman. So this is IP over IS is simply equal to NP over NS. Kaya saan ba natin makikita si current? Makikita natin na si I1 ay pumasok kay dot, si I2 ay pumasok din kay dot. Tama? So dahil sila ay parehas pumasok, siya ay magiging negative din. So we could say that IP over IS equals to negative 1/2. So we could say that IS is equals to negative 2IP. Question or clarification? So, walang yes po, ano pong tanong? Hindi ka po baliktad po yung yung pong sa negative NP over NS po. Ay, tama. This is NS. Secondary nga pala tayo.
So this would be NS over NP. Thank you. So, pero yung solution pa din natin, so NS natin is 1 and P is 2. But thank you for correcting yung ating label dun sa formula. Any other question or clarification? Itanong po ba? Ano po? Okay, clear naman. Okay. So, anong sunod natin? So, dahil dyan, magkakaroon na tayo ng KVL. So, ibig sabihin, i-KVL na natin ito. Sorry, ito lang sinisipon. So, pumasok. So, sa pumasok siya ay positive. So, 120. Sunod. Dahil ito yung mesh na ang gagamitin natin, bahay, kapitbahay. So, lahat ng bahay natin minus kapitbahay. So, this would be minus, this would be 20, quantity 20, tsaka yung kapitbahay natin na wait lang. Meron pa tayo, ano bang given na? 30 at 10. This would be 30. This would be 10. So, minus 20 plus 30 ay 1. Plus mesh current. So, plus 30 ay 2. But, there is a but. Meron ka pa ditong sa ating voltmeter. So, that would be equal to V1, which is yung ating VS dito. So, magiging minus. So, dahil KBL magiging minus, VS equals 0. Nagigets po ba na susundan? Susundan po ba? Yes po. Okay. May question sa O1, sa O2, sa O1 at O2 naman. May question po ba na susundan? Yes. O1, O2, nag-drop pa ba kayo? Clear naman. Okay, clear naman. Okay. So, let us continue. So, sunod natin gagawin, pwede na natin i-distribute so that it will be 120 minus 50 I1 plus 30 I2 minus VS is equals to 0. That would be your equation number 3. So this would be your equation number 1. This would be your equation number 2. And this would be your equation number 3. Sunod. After that, syempre magde-derive tayo ng, mag-equate tayo ng panibagong bilang loop. Bahay muna. So it is simply equal to negative 30 plus 10 I2 plus 30 I1. Siyempre dahil lumabas, so plus V2 equals 0. Okay? Tama nga ba? Wait lang, double check ko. Tama sa 30, negative. Okay, tama. So, ang sunod natin, after that, siyempre, distribute. So, we could say that negative 40 I2 plus 30 I1 plus V2 equals 0. That would be your
equation number wala. Equation number 4. So, Sir? yes po. Ba't nga po rin naging VS po yung nasa mesh Ah. I1 po? VS pala is simply equal to V1. Thank you. So, isa lang yan. Nagkamali ako. So, ang given kasi natin is V1. So, sige. Tama ko lang na. So, gawin na natin itong VS at VP para hindi nakakalipat. Thank you. So, this is VS. This is VP. So, this is VS. This is VS. This is hindi. Sorry. VP pala ito. Sorry. So, VP, VS. So, dito ay primary. So, this would be VP. Thank you for correcting. Diyos ko, maghahalo-halo na ito. So, this would be VP. This would be VS. And this would be VS. Yeah. Okay na. Okay, other question or clarification? Yes. Other question or clarification? Okay. So, we have 4 equations. Now, we're now going to write that equation. Sorry. So, sige, gawin natin in terms of constant and variable. So, pwede natin sabihin na VP plus 2VS is equals to 0. Tapos sunod natin, ginawa ko pala itong I1 IT, so mali ito. So gawin natin itong lang. So dito gagawin natin itong I1, itong IS would be your secondary, I1 would be your primary. So this would be I2. This would be your I1. Para hindi naman dito. Tapos, sunod natin ay, ano pa ba? So, yan lang din yun na sinubstitute ko lang si primary sa secondary. So, ito magiging I1, I2. This would be I1, I2. Hindi natin pag-gawin si VP at CBS. So, that would be 2I1 plus I2 equals 0. Sunod natin equation sa kabila natin dalhin. So, that would be 50I1 plus minus 30I2 plus VP is equals to 120. Sunod, so we could solve this as negative 30I1 plus 40I2 plus VS is equals to 0. So we have 4 equations, 4 unknowns.
Now, if we're going to draw it in the matrix, sabihin natin to ay so this is, so natin to VP, VS, I1, I2. So this would be 1. Sir. Sir, Yes po. Hindi ka po negative 120. Negative 120. Kailangan sa baunan, sir. So, negative 50. Hindi. Kasi ang nilipat natin sa kabila. So, itong negative 50 naging 50. Yung 30 naging negative 30. Yung BP naging from negative BP magiging positive BP. Tapos itong 120 would be remain. Kasi ang nilipat natin is yung kabila. So, dun po sa equation 4 po, parang baliktad po yung Equation 1. A1 to VS negative 40 30 negative 40 30 okay. Diyos ko, pagod na ang sardin. Thank you for correcting. So this would be 2, this would be 0, this would be 0, this would be 0 na din to. So yun natin ito ng 0. So, ito pala ay VP, VS, I1, I2. This would be 0. Sunod, this would be 2I1. This would be 1I2. This would be 0. This would be 0, 0. I1, so this would be 50, negative, sorry, VP is 1, VS is 0, this is 50, this is negative 30, this is 120, this is 0, this is 1, this is 30, and negative 40. This would be 0. Okay, so we have 4 equations, 4 unknowns. So, paano natin yan isa-solve? Anyone? Anong gusto? Ano kaya mga possible solution? Anyone? Anong mga possible natin gawin dito? Gauss elim po, sir. Gauss elim, pwede. Ano pa? Pwedeng Gauss elimination. Medyo mahaba na to kung may matrix mo. Sige. I'll be giving you ganong katagal to bago mag-Gauss elim, anyone? Sige, I'll be giving you probably 15 minutes. Try to solve using Gauss elimination. I'll be giving you 15 minutes. Mga 5 power supply to the time over system. Power supply to the time.
Saan ako nalaman ako? Sa apa? Ah. Pagod na nga. Excuse me.
Okay, may nakakuha ba ng sagot? Anyone? May nakakuha na po ba? Okay, Mr. Marquez. Ano po na? Pwede bang saan ba nasagutan? Share, tablet, laptop, or papel? Po sir yung akin eh. Pwede ma-send na, pasend na lang sa akin ng picture para i-share natin dito. Para makita ng lahat ang naging solution. Yan. So, ano naging final answer? Okay. So, sasend ko na lang din sa iba. So, hindi ko na yan para i-explain pa sa inyo. Since kayo naman ay may numerical. So, kasi pag tayo pa po ay nag-GOS-ELIM dito, ay magtatagal pa po tayo. Okay? So, technically speaking, ang lalabas po na sagot is correct naman siya. So, it is simply yung ating VP would be 80 volts. -80 volts. VS would be negative 40 volts. I1 would be 4/11 ampere. And I2 would be 8/, negative 8 tama. Alam ko 8 lang. I2 would be negative 8/11 ampere. So, yan po yung magiging final nating magiging value ng bawat isa. But the question is, the problem is, find the VO. And the VO is connected saan? Sorry, power pala. Find the power at 10 ohms. So, ibig sabihin, the current that flows here, you are going to multiply it to the voltage. Or pwede natin gamitin I squared R. So, ibig sabihin, it is simply equal to, so power at 10 ohms would be equal to I squared R, which is 10 ohms, which is equals to negative 8/11 squared times 10 ohms. That would give us a value of negative 8/11 squared times 10. That would give us a value of 5.2893 watts. Since this is all in a resistance value. Question or clarification? So, pinarward ko na naman dun sa dalawang section. So, yan po yung magiging sagot natin. Okay? So, may tanong po ba or clarification? Sigurado? So, if there are no further question or clarification, let us proceed sa next example. So, for our next example, let us draw. That. So, find the VO in the circuit below. So, let us know this. Mayroon pa lang tayo. So, ang pinakikita ko lang lagi is ang tawag dito, Kirchhoff and mesh. Pero, technically, pwede po kayong mag-nodal, mag-Thevenin, mag-Norton.
mag-minmans kung alin yung magiging convenient sa inyo. Kaya alam po ang pinakikita ko is yung ating Kirchhoff at Mesh kasi yun po yung mas familiar sa ilan sa inyo. Ayoko naman po mag-discuss ako ng Thevenin tapos yung iba hindi pala naiintindihan. So, mas magandang gusto ko yung lahat ng dinidiscuss ko is yung talagang more on sa mas naiintindihan na nakakalam. But syempre, sabi ko nga sa inyo, pag naman po ibang solution nyo, tama yung principle, akin naman po yan tatanggapin. Okay? So nga po pala, I would like to correct myself last time dun sa step up and step down transformer. Hindi pa nga pala, so tinanong ko din kay Sir DM, since usually kasi, pag sinabi nating step up and step down transformer, kalalagin natin ang primary ang itataas sa secondary or step down ang primary ibababa sa secondary. But sabi nga ni Sir DM, theoretically or in application, hindi po sa lahat ng pagkakataon. Kasi lagi po tatandaan na pala ang transformer daw ay nakadepende pa rin kung nasaan si source. So hindi kasi sa lahat ng pagkakataon yung voltage source mo ay nasa primary. Minsan po yung voltage source natin ay nasa secondary. So ibig sabihin kung ang source mo is nasa secondary, ibig sabihin in-step up mo siya. So ibig sabihin yung primary ang tataas. O halimbawa naman ang source mo ay nasa secondary, nag-step down, so ibig sabihin ang voltage mo ay bababa. Basta laging tatandaan, pag ang iyong voltage ay tumaas, ang current ay bababa. Pag ang voltage ay bumaba, ang current ay tataas. But yung pong greater than or equal, hindi po siya talaga applicable kasi magiging depende sa iyong reference at the same time, depende kung nasaan ang iyong voltage source. Kasi hindi po sa lahat ng pagkakataon, nasa primary ang iyong voltage source. Klaro po? Klaro po ba? Okay. So, for this example, mapapansin nyo dyan, siya ay transformer but may physical connection tayo dito. Ngayon, since there is a physical connection, ano nga sabi natin? Pag there is a physical connection, ibig sabihin, meron pa rin tayo dyang loop or meron pa rin tayong electrical connection kung may wire pa din tayo dyan. So, masasolve pa din natin yan, syempre using mesh analysis. Bakit? Saan ka maglo-loop? So, pwede natin kasi itong iset as, halimbawa ito ay I1. Halimbawa, itong loop na to, ito mismo, yan, I2 yan. I2 yan. Pwede natin ito i-substitute sa I2. Ito, pwede natin gawin I3. So, ibig sabihin, pwede pa rin natin yung i-mesh. Okay? Let us try to solve. But lagi nating tatandaan, anong condition natin dito? So, let us solve this using mesh. Okay? So, based on the drawing, umpisahan natin. So, let us assume na saan ang ating magiging V1 at V2. So, sige, sabihin natin V1 ito. Dating V2 ito. So, tapos, wala pala kasing given. Sige, ako na lang magbibigay ng given. Sabihin natin ito ay positive, negative. So, ito yung mabaligtad naman para naman magkaroon kayo ng ibang example. Negative, positive. So, dyan, pwede na natin yung isolve.
So, technically, pwede rin to ng nodal, but para nga mas makita ng iba. So, dito natin to. So, anong una natin? Gagawa muna tayo ng we call this. So, gamitan muna natin ng ball page. So, ibig sabihin natin with reference to primary. So, with reference to primary, para naman mahirap pala pag primary kasi magpa-fraction na naman tayo. Sige, gawin natin with reference to secondary. So, don't same lang naman siya. So, based on that, we could say that V2 over V1 is equals to N2 over N1 or primary over secondary. Ang tanong, is it positive po ba or negative? Ano sa tingin? Positive, negative? Po. Positive. Bakit positive? Kasi Unang sign. parehas po ang sign. So this would be positive. So we could say that V2 over V1 is equals to 2 over 1. That would be equal to 2. Or we could say that V1 times 2 or 2V1 is equals to V2. 2V1 equals to V2. Okay? Ngayon, after that, ano sunod natin pwedeng gawin? Pwede na tayong mag-mesh. So, dito muna kay I1, kay loop I1. So, ibig sabihin siya ay magiging 60. Tapos, dahil kayo nasa bahay, so minus 4 I1 minus V1 equals 0. Meron ba siyang kapitbahay? Wala po. Wala siyang kapitbahay dito. Sunod. So, this would be our equation number 1. Sunod, equation number 2 at mesh I2. Dito naman tayo dadaan. So, ang daan natin dito ay positive V1 minus the quantity 8 plus 2 I2. Okay? After that, sunod natin ay plus V2 tapos kapitbahay plus 2I3. Okay? Equals 0. So that would be equal to V1 minus 10I2 plus V2 plus 2I3 equals 0. Okay? Nagigets po? May tanong? So, sunod. That would be equation number 2. Sunod, mesh at I3. So, dadaan tayo. So, this is simply negative V2 minus 2 plus 8 I3 plus 2I2 equals 0. That would give us negative V2 minus 10I3. Tama nga ba? Minus 10I3. Tapos, sunod dito. Plus
I2, I2 equals 0. Question? So this would be your equation number 3. Nagets po? So, mesh lang po yan. So, after that, syempre nakuha na natin yung mesh. So, pwede na nating i-rewrite. So, yung ating V2, pwede natin siyang gawin to V1 para mabawasan na. Okay? So, 60 minus 4I1 minus V1 equals 0. V1 minus 10I2 plus V2 plus 2I3 equals 0. Sunod. So, pwede pa na natin ilipat na. Gawin na natin sa V2 na 2V1. So, magiging plus 2V1. So, magiging plus 2V1. Tama? So, dahil plus 2V1, magiging 3V1 na lang. So, yan. Para madali na. Sunod. So, negative 2V1 minus 10I3 plus 2I2 equals 0. So, ibig sabihin, ano po magiging problem natin? Ano pa pwede natin gawin? So, we could get yung ating current. So, ano magiging problem natin kaya dito? May idea? Ano yung magiging struggle natin sa current? Paggawa natin ng mesh. May idea po ba sa gagawin? Anyone? Volunteer ba? Ano pwede gawin? Kasi, mapipansin nyo dito sa atin, ang nawawala dito ay I1, V1. Ang gagawin nawawala dito, V1, I2, I3. So, pare-pares sa may V1. So, bunalagan 2, I2, I3. So, ibig sabihin, ano napansin? May I2, may I3, may I1, may V1. So, ibig sabihin, meron tayong 4 na equation. So, paano natin yun gagawin? Ano kaya may ikatlong equation natin? Ika-4 natin equation. So, using ang ating V2 at V1. So, sabi nga natin, kung ano ito ay V2 is equals to V1, di ba? By formula, V2 over V1 is equals to I. Ano to? V2 is equals to V1 is equals to, ito na lang pala. Yung atin na lang, I2 over I1, I1 over I2. Pwede na namang wait lang ha. Pero baka magkamali siya sa lang explain. So,
current kasi natin dito, ba't dalawang papasok? But since to ay narito, neutral yan, so ibig sabihin, dapat yung current dito. So, dapat yung current dito at yung current dito, which is dito dapat tayo. Hindi natin papansinin si I2 magiging I2 over, wait lang. May mali dito. Kasi ito yung dalawa. So, gawin natin dito ay primary, secondary lang. So, di ba naman natin with reference sa secondary? Sabi natin, with reference sa secondary ay IP over IS is equals to 2. Tama? So, with reference to secondary. Ngayon, so we could say that IS is equals to IP over 2. Tama? So, IS is equals to IP over 2. Bakit ko kaya ginawang ganito? So, ngayon, ano ba si IP? Ano ba si IP? Saan natin siya kukunin kaya? Si IP kasi, siyempre yun yung primary mo. Ang problema, ano magiging value niyan? So, tingnan natin. Si current natin, sabihin natin, dito. Yellow na lang. Dito. So, si current natin dito, sabihin natin, pababa. Assume natin pababa si current na IP. So, dahil pababa si IP, yan. Di ba, by KCL sa mesh, papasok equals lalabas. So, sino ang papasok kay IP? Dito sa node na to. Sino papasok sa node na to? I1 po. I1. May papasok pa ba o lalabas na parehas? Lalabas po. Okay. Sino lalabas? I2 po. I2. Saka, sino ba lalabas? May palabas pa ba? Palabas din si sino bang palabas? Si IP. Sabihin natin to I plus IP. Okay? So, kasi ang IP mo dyan, palabas dito. So, dito pa yan. Pasok si I1, palabas si IP, palabas din si I2. So, we could say that IP is equals to I1 minus I2. Nagets po? Yes po, sir. Nagets po ba? Yes po, sir. Yes, Okay. Yes po, sir. Sunod naman. Green naman ang gamitin natin kay secondary. Si secondary, ito yan, papunta yan dito. So, ibig sabihin, based on this node, sino papasok? Sinong papasok? Sino papasok sa node? Ito pala hindi dito ang node, sorry. Pati si Sir na dito. Baka magkamali. Dito ang node na yan, ha? Yan ang node. Pero ang current, pababa. Ito ang node, current, pababa. Okay, yung kulay green tayo. Sinong papasok sa node na to? Sinong papasok sa node na ito?
I2, I3 po. I2 at I3. So we could say I2 plus, papasok ba si I3? Si I3 palaba, ayun no? Palaba. Oo nga, papasok nga. I2 plus I3. Wait lang. Hindi ba palabas? Lang ha. Focus ang mode natin. Palabas. Kasi ang papasok dito ay ito. So, ang papasok ay ito. So, ang palabas, ang papasok lang pala is si I2. Kasi magiging ang papasok lang si I2. So, dapat to ay I2 lang. Is equals to I3 palabas si I3. Palabas din si tama ka ba? Parang mali. Si IS, so pababa siya. So kung pababa siya, so baba dito ang daan niya. So ito ang node. So ito ang loop. So dito si I2. So papasok dito si I2. Dito ay so node kasi. So palabas si I3. Lalabas si I3 lang ano. So tapos lalabas din si I2. Si IS. So plus IS. Yan. So ngayon, we could say that IS is equals to I2 minus I3. Yan. So yan na yung equation na yan. Yan yung gagamitin natin para maubos to. Okay? So we could say, based on this equation, ano ba formula natin? IS is equals to IP over 2. So ano si IS? So IS is I2 minus I3. So this would be I2 minus I3 is equals to I1 minus I2 over 2. Over. Multiply both sides by 2. We could say that 2I2 minus 2I3 is equals to I1 minus I2. That would be your equation number 4. Pwede natin transpose lahat sa kabila. 3I2 minus 2I3 plus minus I1 equals 0. So, yan po yung magiging fourth equation natin. So, we have 4 equations for unknowns. Okay? So, gawin natin ulit itong matrix. So, sabihin natin ito ay so, napakahalaga po ng numericals dito, ha? Mapapansin niyo, ay kung hindi kayo mag-numericals, ay mawiwing lang kayo. So, this one, sabihin natin I1, I2, I3. Pwede naman, may elimination. Ang problema nyo, pag naging complex number na yan, di, dyan kayo mahihirapan. So, kaya napakahalaga pa rin na numericals. So, this would be negative 4. This would be negative 1. Wala V1. This would be 0. This would be 0. This would be negative 60. So, no, this would be negative 10. So, 0, negative 10, 2.
0, negative 10, 2. This would be 3 and 0. Sunod, 0 to negative 10, 0 to negative 10, and then negative 2, 0. Last but not the least, negative 1, 3, negative 2. And 0. So I'll be giving you another 15 minutes. Though dapat yan ay talagang mabilisan. So I'll be giving you 15 minutes to solve it. Negative order po. Yes po. Go to V1. Di ba 3V1 na to? So equation number 2. Kasi yung V2 natin, sinubstitute na natin to. So yung V2 natin naging 2V1. So V1 plus 2V1 magiging 3V1 na. Kasi mas hahaba pa po pag ginawa natin 5 equations, 5 unknowns. So syempre, as much as possible, if may mababawas na agad kayo sa equation, pwede na nating ibawas. Okay? So, ito po ay from O3 na question. So, I hope naririnig ng O1 at O2. So, dito sa problem, ang given na is V1 at V2. Ngayon, since meron naman tayong equation, pwede na natin i-substitute tong si 2V1 kay V2. So, magiging 2V1 to. So, V1, 2V1 plus V1 is 3V1. So, ano bang goal nyo? As much as possible, as you can lessen the equation, much better. Kung kaya nyo nga pa itong i-lessen sa 3 equations, 3 unknown, much better. So, depende yan sa inyo kasi pwede naman kung 3 equation, 3 unknown, pwede na kayong mag-Cramer's rule. So, nakadepende po yan sa gagamitin ninyo. So, ang hinahanap dito ay find VO. So, ibig sabihin na kailangan natin is yung current kay VO. Sir, Yes po. di ba po ang I1 po pati I3 is different from IS tsaka IP? Ngayon naman po, ano pong pagbabasehan para malaman po yung direction ng IS pati IP sa circuit? Yung direction po ni IS at IP, di ba, tayo naman po ay nung nag-circuits to, is pwede naman tayo mag-assume ng current. Since, di ba, si current, pag baligtad, binabaligtad lang din natin yung sign. So, ibig sabihin, pwede po yung mag-assume pa na lang ng pababa, or, though, pwede rin naman yung pagpataas, since, pag na-assume po tayo ng pataas, so mababago yung equation, mababago yung sagot. But if gagamitin na natin yung I2 and I3, doon at doon pa din po yung lalabas na outcome. So, pag wala pong given na, katulad kanina na wala namang given na current na nag-flow kay IS at kay IP, pwede po kayong magkaroon ng sarili nyong assumption. Any other question? How about sa 203? Sir, Yes po. pwede pong paulit paano nakuha yung IP over IS is equals to 2. Alin pong equals to 2? Alin? Yung Ito pa? yan po, yan po. Okay. So, paano ko po ito nakuha? Since
di ba, ang ating formula ng ating with reference to second, ano ba reference natin dito? Secondary is, di ba, ang reference natin na secondary is Vs over Vp is equals to N S over NP. So, ibig sabihin dito would be IP over IS. Okay? So, dito, alin ba yun? Di ba si VS, wala pa naman na. Si NS natin is 2 over 1. So, which is equal to IP over IS. So, kaya magiging sabihin natin na IP is equals to 2IS. Ngayon, since ang current natin ay dito ay magkaiba, so magiging positive siya. Kasi dito ipapasok, dito ay palabas. So, ibig sabihin, magiging positive ito siya. Kasi yun yung inasump natin. Pero kung inasump natin yung isa pataas, magiging negative. And then, mag-a-adjust yung equation. Pag nag-adjust yung equation, syempre ma-adjust din yung ibang equation. So, pag na-adjust yun, parehas naman mag-a-adjust. So, lalabas pa rin ay same answer. Kaya lang yung mag-iiba, if na-adjust yung isang equation, tapos yung ibang yung equation, hindi na-adjust, mamamali talaga. Pero kahit po ang gamitin nyo dito is yung magiging negative na dahil alam mo, ang assumption nyo yung magkaparehas. So, nag-negative siya, mag-a-adjust yung equation. Yung ibang equation, mag-a-adjust din. So, yung final answer, mag-a-adjust din. Pero at the end, pagdating nyo ng hinahanap nyo na, lalabas at lalabas yung same answer. So, dito po pa rin yun sa ating turn ratio. So, kayo pa rin po magmimili kung saan naka-refer. Okay? Any other question or clarification? So, sige. Yes po, question? Negative 60. Yes po, kasi nilipat natin sa kabila. Since, di ba, pag tayo ay may matrix, lahat ng constant nasa kabilang side. Any other question? Yes po. Yes po. Pwede po, may mga instances po ba na needed po namin pwede po ba namin i-select na siya sa equation? Ito po, isa pa sa utan niyo po. Ito po. 60 bar. Parang mag-PCL ang PPL po na parang mag-trade po namin yung hindi po mataas sa So, magki-KCL at magki-KVL kayo sa ang part. Kasi kung magki-KVL, KCL ka, pwede pa din naman. Kaso nga lang, lalong dadami kasi magkakaroon ka ng multiple equations. Diba, nakita na, pag sa circuits 1, lagi po kasi, at sa circuits 2, lagi po kasi, mas maunti ang equation at unknowns pag nag-mesh tayo kumpara sa Kirchhoff. Pero Kirchhoff, pwede rin po. Nodal, pwede rin po. Kirchhoff. Naka-Kirchhoff po. Tapos po i-consider po namin yung equation na generate namin. Kaya po may answer na po paano. Ito po, kapag po ng answer na yung derivation ng TO, para po makuha yung answer. Sige, I'll be checking na lang din dun sa inyong solution. At the same time, pwede natin yung i-discuss bukas sa inyong klase. Since after naman ng ating consultation with the reference and the project is will be trying examples pa din and siguro an alternative solution. Sige. So, pakidala na lang bukas ng inyong
solution. Okay. So, may nakakuha na ba ng I1 to I3 at saka VO? V1? May nakakuha na po ba? Anyone? Nakakuha na ba ng solution? So naging final answer po. So I1, sige, so para hindi tayo magtagal, I1 would be equal to 159 over 13. I2 would be equal to 3. I3 would be negative 21 over 13. And I4 is 144 over 13. So, ibig sabihin, this is I1, this is I2, this is I3. So, the current that flows kay 8 ohms ay si I2. So, ibig sabihin yung 3 amperes. So, if we're going to draw, so this is our 8 ohms. This is positive, negative VO. So, clockwise. So, we could say that VO is equals to 8I2. So we could say that VO is equals to 8 times 3. That is equals to 24 volts. So, yan po yung magiging final answer natin for 8 times 3. So, yan. 24 volts. Question po or clarification? May tanong po ba? May tanong? Clarification? So, if there are no further questions, sigurado walang tanong, anyone? Wala talaga? Wala? Sir. Meron ka pong madaling way para makuha yung I1, I2, I3. I1, I2, I3, talaga pong, yung siguro ay magde-decide talaga, depende po kasi yun sa tao. Meron kasing mas nadadalian dun sa ginagawa nating elimination. Meron kasing nadadalian sa Gauss Seidel. Baka gusto mas nadali sa inyong Gauss Jordan. So, yun na po yung pinaka-madadali. So, it's either mag-numericals kayo or mag-algebra po kayo. Yun na po talaga yung pinaka-madaling paraan. Kasi, sabi ko nga sa inyo last time, Kramer's rule is out of the question. Especially if it is 4x4. Or kung gusto nyo naman, i-simplify nyo siya sa 3 equations, 3 unknowns. Pag na-simplify nyo na siya ng 3 equations, 3 unknowns, di saka na nyo siya gawing Kramer's rule. Katulad nito. Ito, pwede nyo in-term siya kay I1. Pag na-in-term siya sa kay I1, i-substitute nyo dito, mawawala si I1, magiging G1. So, magiging 3 equations, 3 unknowns. Pwede na kayong mag-Kramer's rule. So, kumbaga, nakadepende po kasi yan sa student kung ano yung mga possible solution. Meron kasing nadadalian sa Kramer's, hirap. Yung iba naman, hirap sa Gauss-Elin. Yung iba naman nadadalian sa Gauss-Elin, hirap naman sa Kramer's. So, sa akin naman, as your professor, I won't be requiring any specific solution. Basta may solution, kung yan man ay Kramer's, kung yan man ay Gauss-Seidel, Gauss-Elin, kung yan man ay Jordan, kung yan may Kramer's rule, tatanggapin ko po yan. Kung gusto nyo po mag-Laplace, wala pong problema. Tatanggapin nyo. Since nag-discuss na din naman kayo dyan ng ganyan ng Laplace, so tatanggapin ko din po. Iyan. Okay? Any other question or clarification? Sir, okay lang po mag-nodal dito sa example na to? Pwede po ang nodal. Yes po. Any questions from 0102?
Caltech, hindi po pwede. Bakit? Hindi kasi kayo matututo. Bakit? Kasi may mga problem sir. Paano kung kung kakaltek mo? Paano pag ang problem may inductor? Paano pag may capacitor? So ibig sabihin magiging complex number na siya. Paano kung yung voltage mo may bar angle? So hindi mo pa rin siya makakaltek pag may mga ganun ng instances. So pagdating kasi syempre ng talagang transformer na meron pa rin yang inductance at capacitance. So, may hirapan din kayo. At kasi, kaya ko to diniscuss ngayon is kaya mapapansin nyo, puro resistor. Kasi nandun pa lang tayo sa basic. Siyempre, pag may capacitor na, magkakaroon na yan ng complex number. Pag yan nagka-inductor na, nagkakaroon na yan ng complex number. So, mas hihirap. So, pagdating mo doon, hindi ka na makakapag-calculator technique. Okay? So, any other question or clarification? Kasi sa exam nyo nga po pala, hindi medyo malabo-labo na puro resistor. Lagi ang may inductor at capacitor. So, any other question or clarification? Itanong pa po. So, if there are no further question or clarification, let us proceed sa auto-transformer. So, sa auto-transformer po, ano ba po pinagkaiba ng isang auto-transformer sa isang transformer na may primary at secondary? Kasi syempre, pag ating primary, secondary, so mapapansin nyo, dalawa ang magiging winding natin. Isang primary at isang secondary. Pag sinabi kasi nating auto-transformer, iisa lang po ang winding natin. So magkasama na po dyan si primary at si secondary. So syempre, pag sabi natin transformer, it's either step up or step down. So ito po yung magiging figure pag step down. So, syempre from itong dami ng coil, liliit lang siya to gantong kalaking coil. At pag naman po step up, so from gantong kaunting coil, magiging dalawang coil na siya. So, if mapapansin nyo, di ba lagi naman tayo is V1 is 2. Syempre, yung coil natin kay V1, which is N1 and N2. And yung denominator natin or yung ratio is to V2, which is ang ating coil lang po natin dito is itong N1. So, ito lang po yung wait lang. But ito ay may mali. But ito yung mali. For a while. Double check ko. May mali sa equation. So, V1 over dapat po ito yung N2. N2 po ito. Kaya sabi ko, bakit parang may mali? Dapat po ito yung N2 ha. Correction agad. N2 yan ha, everyone. Makikisabi din po dun sa inyong mga kaklase na wala dito, yan po ay N2. Okay? So, may correction sa module. Sunod, so, syempre, nandiyan ang ating power. So, syempre, equal pa din naman ang ating power. Kasi ideal pa din po tayo. Wala pa rin tayong losses. So, same pa din yan nung katulad ng kanina. V2 over V1 is equals to I1 over I2. Wala pong nababago dun sa last time ninyo nung ating ideal na transformer. So, syempre, magkakaroon niya ng relationship. So, syempre, dahil reciprocal yan, marireciprocal din yan. Kaya from N1 plus N2 over N2, magiging N2 over N1 plus N2 pagdating sa current. So, pagdating naman natin ng step down, syempre, makikita nyo, ito si V1. So, ibig sabihin, ano po yung magiging ano niya,
tawag ito, sorry. Pati si sir, biglang naliligaw. Magiging winding niya, di ang magiging winding po niya dito is, dapat ito po ay N2. At may mali uli. So, try nga natin. So, dapat ito po ay, let's check. Pag step down kasi, try nga natin. I-derive ko na lang. So, pag step down, it is simply equal to V1 over V2 is equals to N2 over N1 plus N2. Tama nga ba? Ito yung N1. Step down. Step down. So, pasok ka dito. Ano, step up pala ito. Sorry. Saan ko tayo? Lang ha. So, pala yung step down. So, okay ito. So, sa step up naman, so, ibig sabihin, papasok tayo diyan. So, sa step up natin, ay, so, tama pala to. So, this is correct. Kala ko mali. Medyo nalito si sir. Kung anong una. So, tama ito. So, this is simply equal to V1 over V2 of N1 over N2. N1 plus, N1 over N1 plus N2. Sorry. Medyo nalito lang. Kasi dito ang pasok niyan. So, dito ang daan niyan. Hindi sa baba. Ang daan kasi niyan ay pataas. Dito kasi sa kanina, from dito, ang daan niya ay pababa. So, ang daan niya dito is dito. Kaya yan ay magiging. Okay? So, ayun. May formula. So, practice problem agad. So, for our practice problem, let us solve this problem. So, ang tanong is compare the power rating of the two-winding transformer in figure A and auto transformer figure B. If makikita nyo dito muna yung difference niya, ito yung ating primary, ito yung secondary. Pagdating dito, ito yung naging primary kasi step up siya. And so, yung naging secondary natin is tumaas. So, combination ng primary at secondary. Kaya makikita nyo, yung input natin 240, output natin 12. Dito is pag dito mo dinali, 252. Kasi it is simply 240 plus 12. So, paano natin ko-computein yung ating power dyan? So, ang power natin dito, if makikita ninyo, it is simply equal to, diba, pag power, pwede dito ay SP is equals to SS, kasi ideal. So, SP natin is equal to 240 times 0.2 ampere, which is 48 VA. SS is equals to 12 times 4 amperes, which is equals to 48 VA. Because it is simply voltage times current. Pagdating naman natin dito, ano magiging value natin? So, yung ating dito sa bandang primary, it is simply equal to 240 times 4.2. Kasi yun yung current na nagpo-flow dito. So, it is simply SP is equals to 240
times, sorry, S1 natin, 240, tama, 240 times 4.2. Hindi po ito 4 amperes. Sorry. So, ibig sabihin may mali. So, I'll be giving consideration dun yung sa inyong activity. This should be 4.2 amperes. Kasi pumasok dito is 4 amperes, ibig 4.2, lalabas yun 8.2 at 4. Okay? So, this should be times 4.2. Kaya all talk about parang equal. Hindi po yan pwedeng may equal tapos dito. Kasi alam natin, di ba? By KCL, pumasok equals lumabas. Pumasok si 4 ampere, lumabas 4 ampere, may dagdag pang 0.2 ampere. Eh wala ka namang additional voltage or current source. So it is not feasible. So ibig sabihin siya ay 4.2. That would give us a value of, ano lumabas doon? 240, wala pang value. 240 times 4.2, which is 1,008. At dito naman, it is simply SS, which is 252 times 4. That would also give you 1,008. So, ganyan po yung magiging atake nyo dyan. So, parang kinonvert po natin siya. Ito po kasi yung comparison ng two-winding to autotransformer. Okay? Question? Clarification? So, if there are no further question or clarification, so, sige. Try muna natin tong sagot. Okay? So, if two-winding transformer is 60 VA, 120 volt, 10 volt transformer, what is the power rating of the auto transformer? So, ibig sabihin siya daw ay from two-winding transformer, gagawin mong auto transformer. So, pag two-winding kasi siya, so ito ang magiging ating pasok niyan. So, it is simply equal to, ayan. So, this is 120. This is 10 volts. So, that is 60 VA. So, ibig sabihin, we could say, ay, hindi naman sinabi kung alin ang that convention. So, we are going to solve this. So, IP is equals to ST over VP. And IS is equals to SS over VS. So, this is equals to 60 divided by VP mo is 120, which is equals to 0.5. And this would be 10 divided by 60 divided by 10. That would give us a value of 6 ampere. So, pagkatapos niyan, ano yung sunod mong gagawin? I-redraw mo na siya using autotransformer. So, dito, magkakaroon ka na dito ng winding na ganyan. Tapos, this would be 120. So, mapansin nyo dito, ano to? Step up, step down. Step up po ba o magiging step down? Anyone? So, siya ay step down transformer. So, ibig sabihin, dapat ko ay malaki. Yan. Tapos dito na yan. So, ito ang 120. So, tapos dito ang
120. So, ibig sabihin, ito po yan. Tapos ito ay 10 volts. So, ibig sabihin, ito ay magiging, wait lang, sorry. Wala din si Sir. Based on tanong ay 2Y power rating, so 60 ampere, 120 over. So, ibig sabihin, ang step down natin dito ay, yon. Okay. So, buuin na natin. So, dito ay 120. Ito ay magiging 10. So, ang papasok na current mo dito ay patay na. Palubat na tayo. So, ang current natin dito ay 0.5. So, 120. So, dito, ang current mo dito is 0.5. Dito naman po ay ang papasok na natin current ay 6 ampere. So, ibig sabihin, ito ay by KVL, papasok. So, ito ilalabas. So, ibig sabihin, ito ay palabas din. Okay? So, magiging value yun ay 5.5 amperes. Tapos, sorry, hindi pala. Papasok pala ito kasi ito yung 0.5 magiging 6. So, papasok pala ito. So, that would be 5.5 amperes. Yan, pataas pala ito. Sorry. So, yan, papasok. Diyan, bababa. So, this would be 10 amperes. Tama ba? So, 120 sa primary, ibababa dito sa primary. So, ayan. So, yan na po yung magiging drawing natin. Since ang pinatatanong naman is, what is the power rating? So, power rating natin is 0.5. Ay, wait lang. Si Sir ay mali. Sorry. Pwede pupunta ng 10. Kasi nga pala magkasama. So, papasok to ng 0.5. Papasok to ng 6 ampere. So, ito yung magiging current natin ay 2 is equals to 6.5. So, ito yung current mo. Tapos, paano yun? Ba't yun yung nagbaliktad yata? Wait lang guys ha. Parang may maling ginawa ang serving. Pasok yun dito. So, tayo naman. Tanong. So, the question is, if two winding transformer is 6 VA, so, okay. $120, 10 volts, tama. Step down kasi ito. So, dapat kasi ito ipapalo na pasok siya ng 6.5 dito.
figure above. So, big sabihin. Hindi man sinabing kung anong figure. So, dito ay